Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dina-download niya ang attachment. Isang luma at kupas na kopya ng isang birth certificate. Ang mga detalye ay malabo pero malinaw ang mga pangalan. Pangalan, Katrina de Sandoval. Pangalan ng ina, Elena Sandoval. Pangalan ng ama, Ricardo Alcaraz. Napaupo si Miguel sa silya, biglang nanghina. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Si Katrina ang babaeng kinamumuhian niya, ang babaeng sinisisi niya sa pagbagsak ng kanyang pamilya, ang babaeng pinlano niyang wasakin ay kanyang kapatid. Kapatid sa ama. Ang kanyang misyon ng paghihiganti ay biglang nagbago. Hindi na ito isang simpleng kwento ng pagkakanulo sa negosyo at pag-ibig. Ito ay isang trahedya ng pamilya. Isang madilim na sikreto na itinago ng kanyang ama. Biglang nagkaroon ng ibang kahulugan ang lahat ng ginagawa ni Katrina. Hindi na ito simpleng ambisyon. Ito ay galit. Galit ng isang anak na hindi kinilala, ng isang anak na naiwan sa dilim habang siya ay namumuhay sa liwanag. At sa gitna ng lahat ng ito si Ara. Si Ara, na sa mga sandaling ito, ay kasama ni Katrina. Isang inosenteng tupa na inaalok ng kaligtasan ng isang gutom na lobo. Naintindihan na ngayon ni Miguel ang buong plano. Hindi lang siya ang gustong sirain ni Katrina, gusto nitong wasakin ang lahat ng mahalaga sa kanya. Gusto nitong kunin ang huling bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, si Ara. At gagawin niya iyon sa pamamagitan ng pag-aalok kay Ara ng lahat ng bagay na kailangan nito, pera, posisyon, seguridad. Mga bagay na hindi niya maibigay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa takot na naramdaman niya noong bumagsak ang kanilang kumpanya. Kailangan niyang ilayo si Ara kay Katrina. Kailangan niyang gawin ito ngayon. Ngunit paano? Paano niya kukumbinsihin si Ara na ang babaeng nag-aalok dito ng tulong ay ang pinakamalaking panganib sa buhay nito, lalo na't siya, sa mga mata ni Ara, ang tunay na kontrabida. Isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang masakit, malupit, at tiyak na dudurog sa kung ano pa mang natitirang pagtingin sa kanya ni Ara. Ngunit ito na lang ang tanging paraan. Kung hindi niya kayang ilayo si Ara kay Katrina sa pamamagitan ng pagmamahal at tiwala, itataboy niya ito. Itataboy niya ito palayo gamit ang galit at pagkamuhi. Gagawin niyang kasuklam-suklam ang kanyang sarili sa mga mata nito, upang si Ara mismo ang kusang lalayo, at sa paglayo na iyon, makakatakas ito sa mga kamay ni Katrina. Ito ay isang sakripisyo. Isang sakripisyo ng sarili niyang damdamin, ng sarili niyang reputasyon sa mga mata ng babaeng pinakamamahal niya. Kinabukasan, pumasok si Miguel sa opisina na may bagong maskara. Hindi na ang maskara ni Marco de Leon na mahiyain at mabait. Ngayon, suot niya ang maskara ng isang arogante at walang pusong Miguel Alcaraz. Ang kanyang mga balikat ay tuwid, ang kanyang mga hakbang ay may bigat, at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang pagkakataon ay dumating sa lingguhang meeting ng buong departamento. Nandoon ang lahat. Nandoon si Katrina, nakaupo sa unahan na parang isang reyna. At nandoon si Ara, nakatayo sa harap, nagpepresenta ng weekly report. Ang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit pilit na nagpapak-professional. Pinanood siya ni Miguel. Bawat salita, bawat gesto ni Ara ay parang isang kutsilyo sa kanyang dibdib. Ang sakit sa mga mata nito ay halata, pero tinatakpan nito ng isang blankong ekspresyon. Ito na ang oras. Habang nasa kalagitnaan ng pagsasalita si Ara, bigla siyang tumayo. Ang lahat ng mata sa kwarto ay napunta sa kanya. "Excuse me," sabi ni Miguel, ang boses ay malamig at malakas. "Maaari ko bang itanong kung ano ang point ng presentation na ito?" Napatigil si Ara. Napatingin ito sa kanya, gulat at nalilito. "Sir." Ang ibig kong sabihin, pagpapatuloy ni Miguel, naglalakad ng dahan-dahan palapit sa harap, ang mga datos na iyan ay luma na. Ang analisis ay mababaw. Para tayong nag-aaksaya ng oras dito. Ang buong kwarto ay natahimik. Ang mga katrabaho nila ay nagtinginan, hindi makapaniwala. "Marco, umupo ka," mahinang sabi ng kanilang team leader. Ngunit hindi siya nakinig. Tinitigan niya si Ara ng diretsyo. "Hindi ko maintindihan kung paanong ang isang simpleng report ay hindi mo pa magawa ng tama. Ganito na ba kababa ang standard ng kumpanyang ito?" Ang kulay sa mukha ni Ara ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga labi ay nanginginig.
Nakita niya ang pagbuo ng mga luha sa gilid ng mga mata nito. Gustong-gusto niyang bawiin ang lahat, yakapin ito, at sabihing hindi totoo ang lahat ng ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan niyang tapusin ang sinimulan niya. Lumingon siya sa lahat ng mga taong naroon. Ang kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga boss. At si Katrina, na ngayon ay nanonood na may bahagyang ngiti ng tagumpay sa mga labi. Ibinaba niya ang kanyang tingin kay Ara, na ngayon ay nakayuko na, hindi na makatingin kaninuman. At binitiwan niya ang huling salita. Ang salitang sisira sa lahat. Hindi ko alam kung bakit ako nagsayang ng oras sa isang katulad mo, sabi niya, sapat na malakas para marinig ng lahat, ang bawat salita ay puno ng paghamak. Isa itong pagkakamali. Sa mga salitang iyon, isang butil ng luha ang tuluyang pumatak mula sa mata ni Ara at bumagsak sa sahig. Tumayo siyang parang isang estatwa, basag at walang buhay, sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, nakita ni Miguel kung paano tumayo si Katrina. Naglakad ito palapit kay Ara, inakbayan ito na parang isang tagapagligtas. Ipinakita nito kay Ara ang awa na dapat ay siya ang nagbibigay. At habang yakap nito si Ara, tumingin ito sa kanya. Isang tingin ng purong tagumpay. Isang ngiting nagsasabing, akin na siya ngayon. Napanalo ni Katrina ang laban. At si Miguel na wala sa kanya ang lahat. Ang katahimikan sa meeting room ay nakakabingi. Para kay Ara, ang bawat segundo ay isang walang hanggang pagdurusa. Nakatayo siya roon, sa harap ng lahat, ngunit pakiramdam niya ay wala siya roon. Ang kanyang kaluluwa ay tila humiwalay sa kanyang katawan, lumulutang at pinapanood ang sarili niyang kahihiyan. Ang mga salita ni Marco, hindi ni Miguel, dahil tiyak na hindi si Marco ang nagsalita noon, ay parang mga pako na ibinaon sa kanyang dibdib. Hindi ko alam kung bakit ako nagsayang ng oras sa isang katulad mo. Isa itong pagkakamali. Ang mga mukha ng kanyang mga katrabaho ay isang halo ng awa at pagkabigla. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Liza. Ngunit ang pinakamasakit ay ang makitang ang lahat ng ito ay nangyayari at wala siyang magawa. Ang huling piraso ng kanyang dignidad ay dinurog sa harap ng lahat. Ang braso ni Ma'am Katrina na nakaakbay sa kanya ay ang tanging matatag na bagay sa kanyang mundong gumuho. Ang init nito ay nagbigay sa kanya ng lakas para gumalaw. Walang imik, hinayaan niya ang sarili na gabayan ni Ma'am Katrina palabas ng kwarto, papalayo sa mga mapanuring mata, papalayo sa lalaking sumira sa kanya. Pagdating sa opisina ni Katrina, doon lang siya tuluyang bumagsak. Humagulgol siya ng walang tigil, ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong una. Dahil hindi na lang ito tungkol sa isang kasinungalingan. Ito ay tungkol sa pampublikong kahihiyan. Tungkol sa pagyurak sa kanyang pagkatao. Ihivetahan na, Ara, malambing na sabi ni Katrina, inaabutan siya ng isang basong tubig. Nandito lang ako. Sa mga sandaling iyon, si Katrina Sandoval ang kanyang naging anghel na tagapagligtas. Ang kanyang mga salita ay naging gamot sa kanyang mga sugat. Ang kanyang presensya ay naging kanlungan. Ang lahat ng babala ni Liza, ang lahat ng kanyang maliliit na pagdududa, ay naglaho. Paano magiging masama ang isang taong ganito kabait sa kanya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay? Umuwi si Ara sa kanyang apartment ng gabing iyon na parang isang zombie. Blanko ang kanyang isip, manhid ang kanyang puso. Ang unang bagay na nakita niya pagpasok ay ang munting cactus sa kanyang mesa. Matibay. Malakas. Katulad mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang kasinungalingan. Isa na namang matamis na kasinungalingan. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang paso. Dinala niya ito sa kusina, binuksan ang takip ng basurahan, at walang emosyong ibinagsak ito sa loob. Ang tunog ng nabasag na paso ay parang isang pinal na tuldok sa kwento nila ni Marco. Kasama ng cactus, itinapon na rin niya ang lahat ng alaala, ang kape, ang dinner, ang pangako, ang pag-asa. Kinabukasan, pumasok si Ara sa opisina na may bagong anyo. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. Ang kanyang suot ay mas formal. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Walang bakas ng luha. Walang bakas ng sakit. Tanging isang malamig at blangkong determinasyon. Ang dating Ara na mahiyain at laging nakangiti ay wala na. Namatay na siya kahapon sa meeting room na iyon. Ara, sigurado ka bang okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Liza.
Okay lang ako, Les, sagot niya, ang boses ay patag. Mas okay pa nga ngayon. Anong plano mo? Magre-resign ka na ba? Umiling si Ara. Hindi. Bakit ako magre-resign? Wala akong ginawang masama. Tumingin siya kay Liza ng diretsyo. At isa pa, tinanggap ko na ang offer ni Ma'am Katrina. Simula bukas, personal assistant na niya ako. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ano? Ara, hindi maganda ang kutob ko dyan. Liz, si Ma'am Katrina lang ang tumulong sa akin kahapon, mariing sabi ni Ara. Siya lang ang naniwala sa akin. Kaya sa kanya ako magtitiwala. Isang linggo ang lumipas. Ang bagong Ara ay naging mahusay sa kanyang bagong trabaho. Mabilis, epesyente at laging nakatutok. Ang kanyang trabaho ay naging kanyang mundo. Isinubsob niya ang sarili sa mga report, sa mga schedule, sa mga tawag, para lang maiwasan ang mag-isip. Para lang maiwasan ang makaramdam. Iniiwasan niya si Marco na parang isang sakit. Kung magkakasalubong sila sa hallway, titingin siya sa ibang direksyon. Kung magsasalita ito sa isang meeting, hindi niya ito papansinin. Para sa kanya, isa na lang itong hangin. Isang multo ng isang taong minsan niyang minahal. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga file sa labas ng opisina ni Katrina, nakita niya ito. Nakatayo si Marco sa dulo ng hallway, nakatingin sa kanya. Wala roon ang aroganting ekspresyon na nakita niya sa meeting. Ang naroon ay isang mukha ng purong pagdurusa. Isang mukha ng isang taong nawalan. Ang mga mata nito ay nagmamakaawa, nagsusumamo. Sa isang iglap, naramdaman ni Ara ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Pinatigas niya ang kanyang puso. Pinatigas niya ang kanyang mukha. Tinitigan niya ito pabalik, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo, bago siya tumalikod at pumasok sa opisina ni Katrina. Nang magsara ang pinto, sumandal siya roon at napapikit. Ang sakit ay nandoon pa rin, nakatago sa ilalim ng kanyang bagong maskara. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na apartment, nakaupo si Miguel sa sahig, napapaligiran ng mga dokumento. Ang plano niya ay gumana. Si Ara ay ligtas na ngayon mula kay Katrina, o iyon ang akala niya. Ang hindi niya alam, ang pagtulak niya kay Ara palayo ay siya mismong nagtulak dito papasok sa bitag. Nawalan na siya ng pag-asa. Nawala na si Ara. Ang kanyang misyon ng paghihiganti ay nawalan na ng saysay. Ano pa ang ipaglalaban niya kung ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng liwanag ay siya na mismo ang nagpatay? Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, nagring ang kanyang cellphone. Isang numero na matagal nang hindi tumatawag. Si Attorney Salcedo, ang dating abogado ng kanyang ama. Miguel, iho, sabi ng matandang abogado. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero may isang bagay na iniwan ang iyong ama. Isang bilin na sinabi niyang ibigay ko lang sa iyo, sa oras ng pinakamatinding pangangailangan. Kumunot ang noo ni Miguel. Ano po iyon, attorney? Isang sulat. Isang liham na nasa pangangalaga ng bangko, sagot ng abogado. Sabi niya, kapag pakiramdam mo ay nasa dulo ka na ng lahat, kapag pakiramdam mo ay wala nang natitira, basahin mo ito. Napatitig si Miguel sa kawalan. Wala nang natitira. Ito na siguro iyon. Ito na ang oras. Ang mga salita ni Attorney Salcedo ay nag-iwan kay Miguel na nakatitig sa kawalan. Isang liham. Isang huling habilin mula sa isang ama na matagal nang nanahimik. Sa loob ng 3 taon, ang tanging iniwan sa kanya ng ama niya ay ang bigat ng pagbagsak at kahihiyan. Ngayon, may isang pirasong papel na naghihintay, isang tinig mula sa nakaraan. Kapag pakiramdam mo ay wala nang natitira. Napatingin si Miguel sa paligid ng kanyang apartment. Ang mga papel ng investigasyon ay nakakalat sa sahig, mga simbolo ng isang paghihiganting nawalan na ng saysay. Ang kanyang puso ay isang malaking butas na iniwan ng pagkawala ni Ara. Wala na ngang natitira. Ito na ang dulo. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa Luzon Premier, nagtungo siya sa isang lumang bangko sa Maynila. Ang lugar ay tahimik at malamig, ang amoy ay pinaghalong lumang papel at floor wax. Dinala siya ng isang staff sa isang maliit na kwarto na puno ng mga safe deposit box. Iniabot sa kanya ang isang susi at isang sobrang selyado. Maiwan ko na po kayo, sir, magalang na sabi ng staff bago isara ang pinto.
Naiwan si Miguel sa nakakabinging katahimikan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sobre. Sa loob, isang liham na nakatupi, ang papel ay bahagyang naninilaw na sa katagalan. Ang sulat kamay iyon ang sulat kamay ng kanyang ama. Pamilyar, ngunit ngayon ay tila naglalaman ng isang dayuhang sikreto. Huminga siya ng malalim at sinimulang basahin. Anak kong Miguel, kung binabasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako, at marahil ay nasa isang sitwasyon ka na hindi ko kailanman ninais para sa iyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang bilang iyong ama. Napatigil si Miguel. Ang simula pa lang ay puno na ng pagsisisi. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. May isang sikreto akong dinala sa aking libingan. Isang kasalanan na bumabagabag sa akin sa bawat araw ng aking buhay. Noong kabataan ko, bago ko pa makilala ang iyong ina, may isang babae akong minahal. Ang pangalan niya ay Elena Sandoval. Nagbunga ang aming pag-ibigan, ngunit dahil sa karuwagan ko at sa takot sa sasabihin ng aking pamilya, hindi ko siya pinanagutan. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Elena Sandoval. Ang pangalan ng ina ni Katrina. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong sa kanyang dibdib, isang malakas na tambol na nagbabanta ng isang paparating na bagyo. Nagkaroon kami ng anak na babae. Isang anak na hindi ko kailanman kinilala, isang anak na lumaki sa anino ng aking karuwagan. Ang pangalan niya ay Katrina. Nabitawan ni Miguel ang sulat. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang baga. Ang mga salita ay umuukit sa kanyang isipan, sinusunog ang lahat ng kanyang paniniwala, ang lahat ng kanyang galit. Katrina kanyang kapatid. Ang babaeng sinumpa niya. Ang babaeng itinuring niyang demonyo. Ang babaeng sinisisi niya sa lahat ng kasawian ay dugong Alcaraz. Kanyang kapatid. Ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib sa loob ng 3 taon ay biglang namatay na parang isang apoy na binuhusan ng isang karagatan ng yelo. Napalitan nito ng isang nakakabinging pagkabigla, isang pagkalito na mas malalim pa sa anumang naramdaman niya. Pinilit niyang damputin muli ang sulat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Kailangan niyang tapusin ito. Kailangan niyang malaman ang lahat. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko, Miguel. Sinubukan kong tustusan sila ng palihim sa abot ng aking makakaya, ngunit alam kong hindi iyon sapat. Ang pera ay hindi kayang palitan ang pagmamahal at pagkilala ng isang ama. Lumaki si Katrina na may galit sa kanyang puso, isang galit na para sa akin, at marahil, para na rin sa'yo, ang anak na kinilala ko. Napapikit si Miguel ng mariin. Ang mga alaala ay biglang bumalik, ang mga kakaibang business trip ng kanyang ama, ang mga hindi maipaliwanag na pagkawala ng pera sa kumpanya na palaging tinatakpan, ang biglaang pagbabago ng mood nito. Lahat ng iyon ay hindi dahil sa negosyo. Ito ay dahil sa bigat ng isang sikretong pilit niyang itinatago. Nang bumagsak ang Alcaraz Corp, alam kong may kinalaman si Katrina. Marahil iyon ang kanyang paraan ng paghihiganti. Hindi ko siya masisisi. Siya ay biktima rin, tulad ko, ng aking sariling mga pagkakamali. Ang pagbagsak ng kumpanya ay ang kabayaran sa aking mga kasalanan. Anak, kung anuman ang plano mo laban sa kanya, nakikiusap ako sa iyo, itigil mo na. Huwag mo nang dagdagan pa ang sakit sa ating pamilya. Hindi siya ang kalaban, Miguel. Ang tunay na kalaban ay ang galit na kayang sumira sa ating lahat. Patawarin mo ako, anak. At kung kaya mo, patawarin mo rin siya. Alagaan mo ang iyong sarili. Nagmamahal. Itay. Nakatulala si Miguel sa sulat, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng galit, kundi luha ng isang malalim at nakakawasak na kalungkutan. Ang kanyang misyon ay isang malaking pagkakamali. Ang kanyang paghihiganti ay nakatutok sa maling tao, sa maling dahilan. Siya at si Katrina ay hindi magkalaban, sila ay dalawang panig ng iisang trahedya, parehong biktima ng kasalanan ng kanilang ama. Ang imahe ni Katrina ay nagbago sa kanyang isipan. Hindi na siya ang taksil na mang-aagaw, kundi isang batang babae na naghahanap ng pagkilala, isang babaeng ginamit ang talino at ambisyon para kunin ang bagay na ipinagkait sa kanya. Ang galit nito ay hindi lang basta galit, ito ay isang sigaw ng isang nasasaktang kaluluwa. At si Ara. Biglang tumayo si Miguel, ang kanyang isip ay biglang luminaw.
Ang lahat ng ginawa niya kay Ara, ang pagpapahiya, ang masasakit na salita, ay batay sa isang maling akala. Itinulak niya si Ara papunta mismo sa mga kamay ng isang babaeng puno ng galit at sakit, isang babaeng kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto nito. Hindi na tungkol sa paghihiganti ang lahat ng ito. Ito ay tungkol sa pagliligtas kay Ara. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang lahat. Ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Hindi na mahalaga kung maniniwala si Ara. Hindi na mahalaga kung patatawarin siya nito. Ang mahalaga ay malaman nito ang panganib na kinakaharap nito. Na ang taong itinuturing niyang tagapagligtas ay ang kapatid ng lalaking sumira sa kanya, isang kapatid na may sariling demonyong pinaglalabanan. Walang pag-aaksaya ng oras, tumakbo si Miguel palabas ng bangko. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito, binabaliwala ang mga busina at ang galit na traffic. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Ara. Kailangan niyang makarating dito bago pa mahuli ang lahat. Huminto ang kotse niya sa tapat ng apartment ni Ara. Ang mga ilaw sa bintana nito ay bukas. Nandyan siya. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo papunta sa pinto. Hindi na siya nag-abalang mag-doorbell. Kinalampag niya ang pinto ng buong lakas, ang kanyang mga kamao ay dumadagundong sa kahoy. Ara, sigaw niya, ang boses niya ay puno ng desperasyon at pagsisisi. Ara, buksan mo ang pinto. Pakiusap. Walang sumasagot. Ara, parang awa mo na. May kailangan kang malaman. Isang bagay na napakahalaga, patuloy niyang sigaw, halos mabasag na ang kanyang boses. Ara, pakiusap, buksan mo to. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang malalakas at desperadong kalampag sa pinto ay parang mga suntok na tumatama, hindi lang sa kahoy, kundi sa mismong pader na itinayo ni Ara sa paligid ng kanyang puso. Ara, pakiusap, buksan mo to. Kailangan mong malaman ang totoo. Ang boses ni Marco, hindi ni Miguel, ay basag at puno ng isang emosyon na hindi niya pa naririnig dati. Hindi ito ang lamig ng paghamak na narinig niya sa meeting room. Hindi rin ito ang kalkuladong lambing na narinig niya noong una silang magkakilala. Ito ay purong pagkasira. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, pilit tinatakpan ang kanyang mga tainga. Umalis ka na. Umalis ka na. Iyon ang isinisigaw ng kanyang isip. Ngunit ang kanyang puso, ang taksil niyang puso, ay nakikinig. Ang bawat kalampag ay isang pakiusap. Ang bawat sigaw ay isang pagmamakaawa. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang maliit na bahagi niya ang hindi kayang tiisin ang tunog ng kanyang pagdurusa. Sa huli, ang bahaging iyon ang nanalo. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Naglakad siya papunta sa pinto na parang naglalakad papunta sa kanyang sariling bitayan. Huminga siya ng malalim, pinatigas ang kanyang ekspresyon, at marahas na binuksan ang pinto. Ang itsura ni Miguel ang unang bumasag sa kanyang depensa. Ang buhok nito ay magulo, ang damit ay lukot. Ang kanyang mukha ay namumutla, at ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon na minsan niyang minahal at minsan niyang kinamuhian, ay namumula at puno ng luha. Nakatayo siya roon, humihingal, na parang tinakbo niya ang buong mundo para lang makarating dito. Ang aroganting lalaki sa meeting room ay wala. Ang nasa harap niya ngayon ay isang taong wasak. Anong kailangan mo? Tanong ni Ara. Ang boses niya ay kasing lamig ng kaya niyang gawin, kahit na ang puso niya ay nagsimula ng magulo. Ara, di. Sabi ni Miguel, ang boses ay paos. Pakinggan mo ako. Kahit 5 minuto lang. Pagkatapos, kung gusto mo akong isumpa habang buhay, tatanggapin ko. Hindi siya umimik. Hinayaan niya lang itong nakatayo roon, isang pag-aalinlangan sa pagitan ng pagsasara ng pinto at pakikinig. Ang desperasyon sa mukha nito ang nagtulak sa kanya na umatras ng bahagya, isang hindi sinasadyang imbitasyon para ito ay pumasok. Pumasok si Miguel at isinara ang pinto sa likod niya. Hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng maliit na sala, na para bang hindi niya alam kung paano magsisimula. Hindi ako si Marco de Leon, panimula niya, ang mga salita ay mabilis na lumalabas sa kanyang bibig. Ang totoo kong pangalan ay Miguel Alcaraz. Napatitig si Ara. Alcaraz. Ang pangalan ng kumpanyang sinabi ni Ma'am Katrina. Ang simula ng lahat ng gulo. Kaya totoo nga, mahinang sabi ni Ara, isang mapait na kumpirmasyon. Nandito ka para maniktik.
Pero hindi sa paraang iniisip mo, mabilis na sagot ni Miguel. 3 taon na ang nakalipas, bumagsak ang kumpanya ng pamilya ko. At naniniwala ako na ang taong nasa likod noon ay ang dati kong kasintahan si Katrina Sandoval. Natahimik si Ara. Ang bawat salita ni Miguel ay isang piraso ng puzzle na hindi niya alam kung saan ilalagay. Pumasok ako sa Luzon Premier para maghanap ng ebidensya laban sa kanya. Iyon lang ang plano ko. Ngunit hindi ko plinano na makikilala kita. Pagpapatuloy ni Miguel, ang tingin niya ay puno ng pagsisisi. Hindi ko plinano na mahulog sa'yo. At habang mas lalo kitang minamahal, mas lalo akong natatakot. Dahil alam kong masasaktan lang kita. Ikinwento niya ang lahat, ang litrato sa eskinita, ang pagbabayad niya sa private investigator, ang mga pagbabanta ni Katrina, ang plano nito na gamitin si Ara laban sa kanya. At yung sa meeting, sabi ni Miguel, ang boses ay halos mabasag. Ara, patawarin mo ako. Iyon ang pinakatangang bagay na ginawa ko sa buong buhay ko. Nakita ko kayo ni Katrina na magkasama. Alam kong binibigyan ka na niya ng offer. Alam kong ilalagay ka niya sa panganib. Ang tanging naisip kong paraan para ilayo ka sa kanya ay ang itulak ka palayo sa akin. Ang gawing kasuklam-suklam ang sarili ko para kamuhian mo ako at layuan. Para maging ligtas ka. Ang paliwanag ay napakalupit, napakadesperado at sa isang nakakatakot na paraan, nagkaroon ng saysay. Ang lahat ng kanyang mga kilos, ang mga biglaang pagbabago, ang mga kasinungalingan, ang huling pagpapahiya, ay tila nag-ugat sa isang baluktot na pagnanais na protektahan siya. Paano ako maniniwala sa iyo? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig pa rin, isang huling pagsubok na kumapit sa kanyang galit. Puro salita lang yan. Walang imik, kinuha ni Miguel ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa. Ang liham. Hindi ko rin alam ang buong kwento hanggang kanina lang, sabi niya, inaabot ito kay Ara. Basahin mo. Pakiusap. Nag-aalangan man, kinuha ni Ara ang liham. Habang binabasa niya ang sulat kamay ng ama ni Miguel, ang bawat salita ay parang isang susi na nagbubukas sa bawat kandado ng kanyang mga tanong. Anak na babae. Katrina. Napatingala siya kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Kapatid ko siya, Ara, mahinang sabi ni Miguel. Ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay isang trahedya ng pamilya. Isang galit na mas malalim pa sa inaakala ko. At sa sandaling iyon, ang huling pader sa puso ni Ara ay gumuho. Ang galit ay nawala. Ang pagkamuhi ay natunaw. Ang natira ay isang nakalulunod na agos ng awa. Nagsimula siyang umiyak. Ngunit hindi na ito ang luha ng isang nasaktang puso. Ito ay luha para sa kanila. Luha para kay Miguel na nawala ng pamilya, nawala ng pag-ibig at nabuhay sa isang kasinungalingan. Luha para kay Katrina, isang babaeng lumaki sa galit at paghahanap ng pagkilala. At luha para sa sarili niya na naging isang inosenteng piyesa sa isang napakasakit at komplikadong laro. Ang buong kwento ay isang malaking sugat at lahat sila ay nagdurugo. Binitawan niya ang sulat at napaupo sa sofa, tinatakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang paglapit ni Miguel, ang pag-upo nito sa tabi niya, ngunit hindi siya nito hinawakan. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Sa gitna ng katahimikan na pinupuno lang ng kanyang mga hikbi, isang tunog ang pumunit sa gabi. Ding dong. Ang tunog ng doorbell. Pareho silang napatigil. Nagkatinginan sila, ang tanong ay mababasa sa kanilang mga mata. Sino iyon? Dahan-dahang tumayo si Ara, lumapit sa pinto, at sumilip sa intercom. Sa maliit na screen, isang pamilyar na mukha ang sumalubong sa kanya. Nakangiti. Maganda. Mapagkakatiwalaan. Si Katrina Sandoval. May hawak itong isang folder ng mga dokumento. Ara, sabi ng boses mula sa speaker ng intercom, malambing at puno ng sigla. Nandito na ako para sa kinabukasan mo. Ang boses ni Katrina mula sa intercom ay parang isang matamis na lason na gumapang sa loob ng apartment. Ara, nandito na ako para sa kinabukasan mo. Ang mga salitang iyon na dati nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngayon ay naglalaman ng isang nakatagong banta. Napatingin si Ara kay Miguel. Ang mukha nito ay isang maskara ng pag-aalala at takot, hindi para sa sarili nito, kundi para sa kanya.
Sa isang iglap, ang lahat ay naging malinaw. Ito ang kanyang laban. Ito ang kanyang desisyon. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang mga huling bakas ng luha sa kanyang pisngi, at pinindot ang buton para buksan ang pinto. Pumasok po kayo, ma'am, sabi niya, ang boses ay kalmado at matatag. Naglakad siya pabalik sa sala at tumayo sa pagitan ng sofa, kung saan nakaupo si Miguel at ng pinto, kung saan papasok si Katrina. Ito ang kanyang espasyo. Ang kanyang teritoryo. Bumukas ang pinto at pumasok si Katrina, ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang ngiti ng tagumpay. Ngunit ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho nang makita niya si Miguel na nakaupo sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, ang kanyang panga ay tumigas. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ni Katrina, ang tingin ay nakapako kay Miguel. Nandito ako para sa kanya, simpleng sagot ni Miguel, tumatayo, ngunit nanatili sa likod ni Ara. Umisi si Katrina. Para sa kanya? O para sirain na naman ang buhay niya? Ara, baling nito kay Ara, ang boses ay muling naging malambing, huwag kang maniwala sa kahit anong sasabihin ng lalaking iyan. Nandito ako para sa'yo. Heto na ang kontrata mo. Mas mataas na posisyon, dobleng sahod. Ang simula ng bago mong buhay. Inilahad ni Katrina ang folder na parang isang banal na kasulatan. Tiningnan ni Ara ang kontrata. Tiningnan niya ang mukha ni Katrina, na puno ng pang-aakit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Miguel, na ang mukha ay puno ng tiwala, tiwala sa kanya. Salamat po, ma'am, sabi ni Ara, ang boses ay magalang ngunit matatag. Kinuha niya ang folder, ngunit hindi niya ito binuksan. Dahan-dahan niya itong inilapag sa mesa. Pero hindi ko po ito kailangan. Ang pagkagulat sa mukha ni Katrina ay hindi maikakaila. Anong ibig mong sabihin? Ara, ito na ang pangarap mo. Ang paraan para matulungan ang pamilya mo. Natutunan ko po na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera, sagot ni Ara, nakatingin ang diretso sa mga mata ni Katrina. Gaya ng katotohanan. Sa mga salitang iyon, naintindihan ni Katrina ang lahat. Lumingon ito kay Miguel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sinabi mo sa kanya. Nararapat lang na malaman niya, sagot ni Miguel. Wala kang karapatan, sigaw ni Katrina, ang kanyang perpektong postura ay nagsimulang gumuho, lumalabas ang tunay na sakit at galit sa ilalim nito. Anong alam mo sa paghihirap? Lumaki ka na may pangalan, may yaman, may ama. Habang ako at ang nanay ko, nabuhay kami sa mga tira-tira niyang awa. Sa mga perang palihim niyang ibinibigay na parang limos. Ang paghaharap ay hindi na tungkol kay Ara. Ito ay sa pagitan ng dalawang magkapatid na pinaghiwalay ng tadhana. Katrina, hindi ko alam, sabi ni Miguel, ang boses ay puno ng pagsisisi. Kung alam ko lang sana di. Kung alam mo, ano? Aawain mo rin ako, mapait na tawa ni Katrina. Hindi ko kailangan ng awa ninyo. Ang kailangan ko ay kung ano ang nararapat para sa akin. At kinuha ko iyon. Ako ang nagpabagsak sa Alcaraz Corp. At dapat lang iyon sa inyo. Bawat salita ay isang punyal, hindi lang para kay Miguel, kundi para na rin sa sarili niya. Ang kanyang pag-amin ay isang paglaya ng lahat ng galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Si Ara, na nanonood lang, ay nakaramdam ng matinding awa. Lumapit siya hindi kay Miguel, kundi kay Katrina. Ma'am Katrina, mahinang sabi ni Ara. Naiintindihan ko po ang galit ninyo. Pero ang paghihiganti hindi po niyan mapupunan ang kulang sa puso ninyo. Tiningnan siya ni Katrina na parang hindi makapaniwala. Huwag mo akong turuan, Ara. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Alam ko po kung ano ang pakiramdam ng masaktan, sagot ni Ara. At alam ko rin na ang pagpapatawad, kahit mahirap, ay para sa sarili natin. Hindi para sa kanila. Natahimik si Katrina. Ang mga salita ni Ara, na galing sa isang taong siya mismo ang sumubok na sirain, ay tila tumago sa pader ng kanyang galit. Tiningnan niya si Ara, pagkatapos ay si Miguel. Ang dalawang taong dapat niyang kinamumuhian. Walang imik, tumalikod si Katrina at naglakad palabas ng pinto. Walang talunan, walang panalo. Tanging isang nakakapagod na katahimikan ang naiwan. Makalipas ang ilang buwan. Ang hangin sa parke ay malamig. Nakaupo si Ara sa isang bangko, pinapanood ang mga batang naghahabulan.
Ang buhay ay nagpatuloy. Nag-resign siya sa Luzon Premier Holdings kinabukasan, matapos ang gabing iyon at nakahanap ng bagong trabaho sa isang mas maliit na kumpanya. Simple, ngunit payapa. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Hindi na niya kailangang lumingon. Pasensya na-traffic ako, sabi ni Miguel, umupo sa tabi niya. May dala itong 2 baso ng Piper Cup. Inabot nito ang isa sa kanya. Mainit na tsokolate. Okay lang, sabi ni Ara, tinatanggap ang inumin. Ang mga nakaraang buwan ay isang mahabang proseso ng paghilom. Nag-usap sila. Araw-araw. Walang pilitan. Walang pangako. Tanging mga kwentuhan lang tungkol sa kanilang araw, sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot. Mula sa mga abo ng kasinungalingan, dahan-dahan silang nagtayo ng isang bagong pundasyon, isang pundasyong gawa sa katotohanan at pag-unawa. May inilabas si Miguel mula sa isang paper bag, isang maliit na paso. Sa loob, isang cactus na mas malaki na ngayon na may isang maliit na bulaklak na nagsisimulang sumibol. Sinubukan kong alagaan, sabi ni Miguel, isang nahihiyang ngiti ang nasa kanyang labi. Tulad ng susubukan kong alagaan ka kung papayagan mo ako. Sa tamang paraan ngayon. Tiningnan ni Ara ang cactus, pagkatapos ay ang mga mata ni Miguel. Ang mga matang iyon na minsan ay puno ng sikreto, ngayon ay bukas at tapat. Ang pag-ibig na naramdaman niya noon ay hindi nawala, nagbago lang ito. Naging mas malalim, mas totoo, mas matatag. Hindi na ito isang fairy tale na pag-ibig, kundi isang pag-ibig na nakita na ang pinakapangit na bahagi ng bawat isa at pinili pa ring manatili. Dahan-dahan niyang kinuha ang paso mula sa mga kamay ni Miguel. Ang kanyang mga daliri ay nagdikit sa mga daliri nito. Isang kislap. Isang pamilyar na init. Ngumiti si Ara, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Magkatabi silang nakaupo sa bangko, hawak ang mainit na tsokolate, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Sa harap nila, isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Miguel. Sa lahat ng aming minamahal na tagapakinig, maraming salamat. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang samahan ninyo sa bawat ngiti, bawat luha, at bawat tibok ng puso ni Ara at Miguel ang siyang nagbigay buhay sa kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang bawat linya, naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang pag-ibig, na sana ay naramdaman ninyo rin. Ang kanilang paglalakbay ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pagyakap sa mga hindi perpektong bahagi ng ating minamahal. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga pagkakamali ng nakaraan at sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang para sa iba, kundi para na rin sa ating mga sarili. Dahil sa huli, ang pag-ibig na pinanday ng katotohanan, gaano man ito kasakit, ay ang siyang pinakamatibay sa lahat. Naway nag-iwan ng isang munting aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang kwentong ito. Kung kayo ay may mga saloobin o damdamin na nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling iwanan ito sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses ay mahalaga at nasasabik akong mabasa ang inyong mga pananaw. Muli, maraming salamat sa inyong oras at pagmamahal. Hanggang sa susunod na kwento.